Posibleng daanan din ng bagyong Marce ang mga lugar na una nang sinalanta ng mga bagyong Christine at Leon. Ang iniwang pinsala ng dalawang bagyo, inalala sa pambansang araw ng pagluluksa. Saksi si Ivan Mayrina. Nanigas ang parang semento ang makapal na putik na dala ng bagyong Christine sa ilang eskwelahan sa Pulangi, Albay. Pahirapan ang pag-alis nito, kaya suspendido pa rin ang face-to-face classes. Halos sa ubos din sa bagyo ang mga gamit ng mga estudyante ayon sa kanilang principal. Pati mga bags po nila, mga gamit, pang-eskwela, damit, uniforms, mga sapatos, ganyan. Halos po lahat kasi mga inanod, ganyan, may mga nag-iba ng bahay. Sa tala ng DepEd Bicol, 860 na classroom sa buong probinsya ang tuluyang nasira sa bagyo. Mahigit 4,000 ang nagtamo ng major at minor damage. Dahil sa epekto ng mga bagyo, halos triple ang itinasang presyo ng mga gulay sa Baguio City. Pahirapan daw kasi ang pagkuha ng supply mula sa bayan ng La Trinidad. Yung ibang mas mura pa sa Manila, lalo na yung broccoli. Ramdam pa ang epekto ng mga dagdaang bagyo, pero abiso ng Pag-asa, maging alerto pa rin sa bagyong Marce na posible pang daanan ng mga nauna ng sinalanta ng bagyong Christine at Leon. Posible itong maging typhoon at umabot sa signal number 4. Kapag mabagal ito ng malapit, so may posible nga rin naman na mas maramdaman yung mga lakas ng hangin at mga lakas ng mga pag-ulan. Kaya yung mga areas na naapektuhan nung previous sa dalawang bagyo, kailangan pa nga rin nating maghanda. Ngayong araw ang itinakdang pambansang araw ng pagluluksa dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Christine at Leon at dami ng mga nasawing umabot sa 150. Si Pangulong Bongbong Marcos nagtungo sa itinutuloy na ground zero ng pananalasa sa Talisay, Batangas, kung saan ay pinagtirik ng kandila at ipinagbisa ang 20 pumanaw. Pag-amin ng Pangulo, hindi kailanman sasapat ang ginagawa ng pamahalaan hanggang may buhay na nawawala dahil sa kalamidad. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. Para makatulong sa pagbangon, namahagi ang gobyerno ng tig 10,000 piso para sa mga piling benepisyaryo, mga materyales para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay at 10 milyong piso para sa lokal na pamahalaan. Sumama rin ang Pangulo sa pag-inspeksyon sa isang tulay sa katabing bayan ng Laurel. Dito, 11 namatay at 1 milyong pisong halaga ng infrastruktura ang winasak ng bagyong Christine. Dagdag pa sa mga naunang pagsubok sa lugar. Talagang malaki pong pangyayari po ito sa aming buhay. Nakaligtas po kami sa putok ng bulkan, ito naman po ang nangyari sa amin. Tila pa ulit-ulit ang tema sa mga pagbahandulot ng mga nakalipas sa bagyo, ang pag-apaw ng mga ilog, pagragasan ng baha at pambihirang buhos ng ulan. Sa gitna ng mga tanong kung saan napupunta ang pondo para sa mga flood control project na umabot sa halos 300 bilyong piso noong 2023 at tigmahigit 300 bilyong piso ngayong 2024 at sa 2025, bubusisiin ng Senado ang budget ng DPWH. Welcome ito sa Pangulo, pero pagdidiin niya, matindi ang climate change. Kaya hirap kahit ang mga inilatag na proyekto. Talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Bahang hindi pa nila nakita sa tanang buhay nila. Ganyang inilarawan ng mga taga Laurel, Batangas ang bahang nanalasa sa kanilang bayan sa kasagsagan ng bagyong Christine na nagpadapa sa Bayoyungan Bridge dito sa aking likuran. Kaya naman ang Pangulo may tagubilin sa mga ahensya ng gobyerno. Inatasan ng Department of Science and Technology na paigtingin ng mga warning system at komunikasyon sa DILG para mas mabilis sa mga parating sa mga lokal na pamahalaan ang mga babala. Pinarerepaso rin sa DPWH at sa DNR ang disenyo sa mga kalye at tulay para maging mas akma sa nagbabagong klima. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi.